Ito ang Maynila taong 1938. At ito naman ang Maynila matapos ang 7 taon. Ito naman ang Maynila ngayon. Perlas ng Silangan, Paris of the Orient. Ano pa nga ba yung mga tumataginting na bansag natin sa lungsod ng Maynila? Pero mga kapatid, 70 years ago, ang Maynila ay impyerno. Pero mga kapatid, bukod sa mga lolo at lola natin, ilan lang ba ngayon ang nakakaalala ng mga malalagim na kwentong ito? Ever Loyal City. Sabi ng bandang hotdog, ang tinig mo'y kay sarap sa tenga. Kahit paminsan-minsan, may mga nagpapasakit sa mata. Mabuti na lang at hindi 1945, kundi ang photobomber ni Rizal, siguradong nabomba na rin. December 1941, nagpaulan ng mga bomba ang mga eroplano ng Japan. Pero teka, bakit nga ba tayo nilusob ng mga Hapon? Hindi ba't nagsilayasan na ang mga Amerikano at idineklara ang Manila bilang open city? At ano nga ba ang ibig sabihin ng open city? Kasi pag sinabing open city, dapat no defenses, no military forces, walang armas. It will not be defended. So pwedeng mag-walk-in ng enemy. No? There will be no fighting. Binomba pa rin ang Manila by Japanese planes. First of all, sabi nila, either hindi nila natanggap yung balita, hindi nila naintindihan, or pag nakuha nilang balita, they refuse to believe na wala nang defense forces there. So binomba pa nila yung ano. So kaya naging issue yon in terms of legality of war, atrocities, o dineklara na namin open city, binomba nyo pa. Yon ang pagkakamali na nangyari. No, na 26, dineclare na open city, pero that same day na 26 at the next day na 27, binomba ang Manila. The initial excuse was the Japanese were aiming for the ships along the Pasig and Manila Bay. Pero syempre, mahirap din pa niya dahil papasok yung bomba eh. So it means talagang binomba yung loob ng city. And they also have to show terror pa rin sa mga Pilipino at Amerikano. So to show power, yung overwhelming power also. And number 2 is yung, alam mo mga Hapon naman, hindi naman sumusunod sa Geneva Convention yan, no? Couldn't care less, no? So kahit ano i-declare mo, kung trip na lang hindi sundin, hindi nila susundin yun. Tingin ng mga Hapones ng panahon na yon, sila ang numero 1 lahi sa Asia. In fact, sa plano nila, ang phase 3 ng World War, sila at saka Aleman, 1-on-1. Sa version nila, sila mananalo. So, sasaklawan talaga nila tayo. Ibig sabihin, may mga Amerikano man o wala. Gaya ng maraming bansa sa Asia, damay tayo sa pangkalahatang ambisyon ng Japan. Mga kababayan, ang mga Hapon ay hindi nating kalaban. Nagtagal ng 3 taon ang pananakop ng mga Hapon. At ang Maynila, pinamahalaan ang mga ito ng mga ito gamit ang kamay na bakal. Was it true, those stories about men being slapped by soldiers? Yes. Even children. Even children? Well, yeah, anyone, and women. If we had to, when we saw a sentry, we had to bow to him. And if he didn't like our bow, he'd slap us. Naka-survival mode kasi tayo eh. So you do whatever is necessary to survive. So kung tingin mo na dadaan ka sa checkpoint, pag hindi ka nagbow, sasampalin ka, magbow ka na lang. Bumuhos rin ang propaganda ng mga Hapon sa halos lahat ng media mula sa mga poster, radyo at ilang pahayagan.
Pinilit ng mga Hapon na burahin ang lahat ng bakas ng kulturang kanluranin. Nawala na raw kasi ang ating kaluluwang Asyano. Tinuro ang Nihongo sa mga paaralan. Sinubukang palaganapin ng mga Hapon ang ganitong mga imahen para mapalapit raw sila sa mga Pinoy. Pero kahit anong pilit nila, hindi talaga may tatago ang katotohanan. Ang University of Santo Tomas ay ginawang internment camp. Dito nakakulong ang mga dayuhan na karamihan ay mga Amerikano. Isa sa mga internees dito ay ang Amerikanang si Joan Bennett Chapman na ngayon ay 80 years old na. 8 taon lang siya nung pumasok siya sa kampo, kasama ang kanyang ina at kapatid. There were about 4,000 people in Santo Tomas when we came in. At that time, food was being provided by the Japanese. At first they'd said, all you Americans, British, Dutch, everybody has got to go into camp and you got to feed yourself. But eventually they set up food supply, which over the years got worse and worse and worse. By the middle of 1943, no, nagkakaproblema na sa pagpasok ng supplies from the Red Cross abroad. Ano yung typical na araw, kunyari, sa isang dito sa internment camp? Sinubukan nila kasi parati magkaroon ng at least the semblance of the normalcy that they had. So they had schools, they had activities, they had programs, no? But ang pinaka talagang malaking kinalaban ng mga internees was boredom. Boredom. Kasi hindi sila pwede lumabas. Hindi sila pwede lumabas ng perimeter. Kaya you have a kind of middle generation. Pero ayon kay Dr. Ricardo Jose, noong mga 1944 na raw, ay nagsimula ng makaramdam ang Maynila ng krisis, lalo na sa mga supply ng mga pangunahing bilihin. Nagkaproblema sa transportasyon at kinumpiska ng mga Hapon ang mga gasolina. Pahirapan din daw pagdating sa pagkain. Umabot sa puntong ang itlog at saging ay umabot ng 10 piso kada piraso. At ang pandesal, isang piraso daw umabot ng 55 pesos. Kahit sa syudad sa buong kasaysayan ng katauhan, pagka merong siege conditions, siyempre unang maubos yung pagkain at saka tubig. Food from the supply line, from the chow line provided by the Japanese, got less and less and weaker. And we ended up with just lugaw. Starvation was the main thing to worry about. Pero noong Pebrero 1945, nag-iba na ang naratibo. Mula sa Lingayen, Rizal, at Pasay, nagsimula ng bumuhos ang mga pwersang Amerikano. Kung dati ay puro sa mga kagubatan at kabundukan, sa Maynila raw unang nakaranas ang US forces sa Pasipiko ng street fighting. Ang Santo Tomas Internment Camp ang isa sa mga unang puntirya ng US forces. Gaano kalaki damage yung nasustain nito ng liberation? Natamaan yan ng shelling. It's either the right or left wing. Basta nabutas yung isang malaking side. Part of the second floor was damaged. Pero may natanggal na malalaking chunks ng bato dun sa ground floor. At dumating na nga ang mga kano para iligtas ang mga internees sa Santo Tomas. On February 3rd, the tanks landed and drove straight in through Manila to Santo Tomas, crashed through the walls and the gates, and came thundering into the plaza. They would have been coming this way. All the internees were very excited. They're going to be rescued. And they all went around humming or singing. Japanese guards were frantic. We were excited. I don't think anybody was afraid. It was just what we had wanted, what we had dreamed for, what we had hoped for. Napakalaking bahagi ng strategiya sa digmaan nitong Ilog Pasig noon. Kasi ang kahabaan nito ay hinahati ang Maynila sa dalawa. Dito, ang northern part. Ito naman ang southern part ng Manila.
Kaya nung tinutugis ng mga Amerikano ang mga pwersa ng mga Hapon, pagtawid ng mga Hapon, pinasabog nila ang mga tulay, kasama itong Jones Bridge. Pinagbawal daw ni MacArthur ang pambobomba mula sa ere dahil mas malaking pinsala raw ang maaring idulot ito at mas maraming sibilyan ang posibleng madamay. Ganito man, kung nakaligtas ang Maynila sa pambobomba sa ere, wala itong kawala mula sa kanyon sa baba. Yung artillery daw was more directed. It's just na, if it's direct fire, kitang-kita mo yung target. But what was more damaging was yung indirect fire. Carpet bombing really is very destructive, no? And the Americans could have done that in 1945. No? They had all the capabilities and experience to do that. But they chose not to, in the hope that yung city could be taken quickly, like it was in 1941 by the Japanese in 42. Pero noong Pebrero 1945, may mga Hapon na nagkuta sa Intramuros. Ang iba naman daw, umatras papuntang Ermita. Meron ding nagpugad sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Ang sports venue, naging isang battlefield. Kung dati dito ay baseball bat, nagkanyunan sila ngayon. Ang anticipation kasi ng Japanese dati, papasok ang mga Amerikano mula sa South. Kaya lang pumasok sila sa North Buti na lang, nung panahon ng mga Amerikano ay hindi pa uso yung mga substandard na pangungontrata sa konstruksyon. Todo buhos ang mga gusali. Kaya nga naman, naging komplikado ang pagtugis sa mga Hapon. So yung Americans were faced na problem. Mayat-mayat lahat ng mga nakikita nila, bawat block, meron, kasi hindi lang yan pati yung University of the Philippines, hanggang Lasal, lahat yan, mga strong buildings lahat yan. Kung ikaw Amerikano nga naman, hirap kumilos. Hirap kumilos, ang gagawin mo? Sweater ng Amerikano, may Pilipinong guerrilla sila. So at least yung guerrilla, nagiging dagdag sa puwersa nila. The destruction ng Manila killed Manila's soul. No? Naging mortally wounded ang Manila after the war. But it was incompetence of our leaders that killed it eventually. At dito na rin nagsimula ang pinakamadugong kabanata. Sa unang linggo ng Pebrero 1945, nangyari ang pinakamainit na bakbakan ng mga Amerikano at Hapon. Mabilis ang abante ng mga Amerikano, pero bagamat tagilid sa gamit at bilang ng mga sundalo. Matigas pa rin ang mga Hapon. Kung meron mga kasabihan na hindi pa uhuhuli ng buhay, sila na yon. Pero sa kanilang pag-atras, ibang klaseng kalupitan ang kanilang ninasik, lalo na sa mga walang kalabang-labang sibilyan. Walang nagawa ang mga Hapon kundi umatras, pero ibang klase ang pinamalas nilang kalupitan. 7.5 years old lang noon si dating Ambassador Juan Jose Rocha. Nasaksihan niya ang mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. My mother was killed on February 13, 1945. And she had, the top of her head was blown off by a shell. And I remember that. And we were hiding under stairways because our homes were burned by the Japanese. One thing about the Japanese, kaya nananalo sila, kaya natalo sila, ang hilig nilang mag-massacre. Kasi meron uses din yun no? You impose terror. In the case of Bataan, impose terror. We're the winners, ganon. You're inferior, we'll kill you, ganon, no? Parang, it was not an act of desperation, no, na to kill people. It was an act of, sa tingin nila, military necessity. Talaga? Oo, kasi kailangan mo i-secure yung area mo So patayin mo yung tao. The Filipinos were all marched to Fort Santiago. And inside the fort, in the cells, were packed. The cells were so packed. Couldn't move. They poured gasoline and lit it. So they wanted to control, but the killing was unnecessary. Some civilians, after being liberated,
were still killed by Japanese snipers. They just wanted to kill. And they seemed to enjoy doing it. The Filipinos were to be considered hostile. That's how they justify the civilian killing. Tagumpay nga ang liberation. Pero malaking presyo ang binayad para sa kalayaan. Humigit kumulang 100,000 sibilyan daw ang namatay. Ang ending, Maynila ang ikalawa sa pinakawasak na syudad sa planeta noong World War II. May mga lugar sa syudad na akala natin wala lang, na dati pala ay mga libingan o pinagtambakan ng mga bangkay. Napapaligiran na marami mga bars at mga restaurants itong Remedyo Circle dito sa Malate, alias Plaza Plaridel. Pero lingid sa kaalaman ng marami, itong lugar na to, dating sementeryo. Ang daming makita mga bangkay ang binubulldoze daw dito. Pero pagkatapos to, nung tinurn over na ng simbahan ang lugar na to sa gobyerno ng Maynila, nilipat na ang mga bangkay sa South Cemetery. Kung hindi libingan, mga lugar na pinangyarihan ng massacre. Ilan sa kanila ay nakalista sa mga bantayog na ito sa Intramuros, na itinayo ng Memorare Manila 1945, isang foundation na kinabibilangan ni Ambassador Rocha. Meron pa rin remnants pa rin ang Manila, no? Sa remnants ang battle, no? May makita, for example, ito, tignan mo lang yan, no? Tama ng bala, kita mo. Andyan pa rin yan, no? So, mayroon mga to. Pag pumunta ka sa Intramuros, sa other parts, may kita mo may tama pa ng bala. In some parts, UP, ganun, meron pa rin yan, no? But UP Manila, meron yan, no? Lasal, meron pa rin mga to. So, some physical remains of the battle are there. I think kasi yung pag-redevelopment ng Manila after the war ang naging problema, no? One, ang laki ng damage talaga. And second, we were virtually trapped economically by the Americans, no? Na yung pwedeng magiging pondo natin to rebuild our nation was coming in very slowly, no? Tapos nagkaroon ng malaking movement ng population. Yung mga dati, yung mga mayayaman dati nakatira sa Ermita, moved out na, no? And they were replaced by people who were homeless. But from a psychosocial, cultural perspective, did Manila recover? It never recovered. Nawala ang Manila, no? Na the destruction ng Manila killed Manila's soul. Yung potential ng Philippines na parang maging Paris, no? Nadali, naging mortally wounded ang Manila after the war. But it was incompetence of our leaders that killed it eventually. Sa pagkasunog ng Maynila, mukhang hindi lang semento at bakal ang natupok, pati na rin daw ang kaluluwa nito. Pero the psychological trauma is there, no? Kasi hindi lang naman sa architecture makikita yung yung signs of trauma, miski sa ibang art forms din, no? Malaya na nga mula sa mga Hapon ang Maynila. Pero sa muling pagbuo at pagbangon nito, napakalaking sugat ang iniwan ng digmaan. At hindi lang sa pisikal na katawan ng syudad. Dahil lugmok ang Pilipinas, syempre, kanino pa ba lalapit kundi sa mga may-ari ng mga kanyon na sumira sa Maynila? March 1945, dumalaw sa Pilipinas si Senator Millard Tydings. At para sa rehabilitasyon ng Pilipinas, nag-rekomenda siya ng $100 million na maaari pang dagdagan sa pamamagitan ng mga loan sa ilalim ng Tydings Rehabilitation Act.
Kasama rin ang pagbibigay ng Amerika ng US surplus material sa gobyerno at pagsasanay sa mga Pinoy sa larangan ng public works at kalusugan. Pero 3 buwan matapos ang dalaw ni Tidings, isang team ang bumisita sa Pilipinas at inestima ang halaga ng pagkasira sa halos $800 million. Ang Census Office of the Philippines naman, mas mataas ang kalkulasyon, 1.2 billion. Gayunpaman kahit may pera na, ang bagal daw ng galaw ng proseso ng rehabilitasyon. Nagpalala pa dyan ang pandedekwat umano ng mga raketero sa gobyerno sa mga war surplus equipment. Sa pagkasunog ng Maynila, mukhang hindi lang semento at bakal ang natupok. Pati na rin daw ang kaluluwa nito. Murado na ang dating Maynila. Pag makita mo yung ruins, no, parang hopeless ka. Pero but the rebuilding process was long, no. It took almost a decade, no, to rebuild their lives. Pero the psychological trauma is there, no. Kasi hindi lang naman sa architecture makikita yung yung signs of trauma, miski sa ibang art forms din. Naging komplikado pa ang proseso ng pagbangon sa biglang paglobo ng populasyon ng Maynila. Mula 600,000, sumabog ito sa 1 milyon. Diyan nag-umpisa yung karamihan sa mga informal settlements natin. Refugee talaga galing sa war. So lahat ng refugees pumunta ng Manila at lumaki yung population to 1 million plus. Yan ang nakakomplika sa sitwasyon ng lungsod, kaya nahirapan din. Pero ang higit na nakapanghinayang ay ang pagkawala ng mga mamahalagang estruktura ng sinaunang Maynila. Heritage ang nawala. Lahat ng edifisyo sa loob ng Intramuros totally destroyed niya. Many of the 20th century Art Deco buildings were destroyed in the Central Business District. And ngayon namamatay na siya because we've abandoned Manila in favor of other cities, cities that create fantasies. Yung destruction ng ating architectural heritage na nawala sa gera, pati yung ating urbanidad, yung karakter ng city building nawala din. Bukod sa mga gusali, marami ring nawala sa syudad na maari sanang naging bahagi ng maluwag na pamumuhay. Mas malaki yung problemang tinanim ng modernism sa planning kaysa sa yung gera. Paglipat ng emphasis sa modernism, paglipat ng emphasis sa transport planning na ang base niya yung individual cars versus yung mass transport system. Naibalik lang natin yung ating mga train noong 70s and 80s at isang linya hanggang sa 90s. So yung Tranvia na dating nag-cover ng 80% ng Manila, hindi natin na-recover yung transport system na based sa mass rail system. Kaya nga tayo may problema ngayon sa traffic. Pero itong tanong, marami rin namang syudad sa planeta noon ang nawasak ng giyera. Pero bakit sila nakabangon? So katulad ng Milan, devastated din yon, yung Warsaw. Pero pag pumunta ka doon, parang nandun pa rin yung spirit ng lugar. Eh, sa atin, parang nawala talaga. No? Parang siguro na rin sa availability ng pera. After the Battle of Manila, yung mga churches dito, yung facade, nakatayo pa sa Dresden. No? Yung cathedral, pinreserve nila. As a reminder of the war. Dito, tear down. May isang building doon sa Escolta, pinagpupunteriya ngayon. Gusto nilang i-tear down yung mga heritage buildings natin. That is how you destroy the soul of the city. Kailangan hindi natin kalimutan ng kasaysayan. Kasi pag kinalimutan natin siya, baka maulit natin. Para sa akin, after 70 years, it's just becoming a historical footnote na lang. No? Something that you will study, that's something that you may experience, something that people may tell you na na-experience nila, but I don't see the generation of today relating to it anymore. Lessons of courage, lessons of heroism, lessons din ng weaknesses ng mga Pilipino. So we have to see both sides. Yung mga difficulties of war. So actually when you see this, it's not really, okay, nangyari ito 70 years ago, pero bakit ngayon meron pa? Why is there Mindanao? Parang wala tayong natuto. So you find out that it's just a continuation. Dapat natuto sana na tayo. War is not a solution.
I've seen it. It is not a solution. Ang tanong, kaya nga bang bumangon mula sa mga abo ng digmaan? Kaya naman. Pero ang tanong, anong anyo? Anong halaga? At anong paraan? Mga kapatid, isa lang ang lumalabas dito eh. Ngayon, noon, at magpakailanman, mukhang laging walang nananalo sa digmaan. Parang ganito, ang post office, nadurog yan ng World War II, binuo na ayos, pero ngayon, sa panahon ng email at instant messaging, ano pang silbi niyan? Nakatayo nga building mo, may malaking sugat naman ang kaluluwa mo. Mga kapatid, yan po ang kaya natin sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Magandang gabi sa ating lahat.